Hi guys! I-share ko sa inyo yung ilan sa mga reason kung bakit hindi ako kaagad nakapag-CalDev. Baka sakaling makatulong din sa inyo para maumpisahan nyo na yung journey nyo. Number one, syempre parang komplikado, di ba? Parang magulo, parang mahirap, may math, kala mo, tapos ka na sa school. Kapag kadating mo sa bahay, meron ka pa palang mga dapat na i-add, i-minus-minus, meron pa mga, di ba? Marami sa atin yung parang natatakot ka agad kapag ka meron ng numbers na kasama. Number two, natatakot ka sa sasabihin ng ibang tao sa'yo. Actually, ako nga, nung inumpisahan ko to, mas dun ko nakita talaga eh, 'di ba? Yung like, syempre magtitimbang ka. Tapos sasabihin ng iba, lalo na kung meron ka na ng history na tinry mo na mag-diet pero hindi mo naman itinuloy o hindi natuloy, 'di ba? Sabi nila, eh, talaga ba? Sa umpisa lang yan, chu 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 chu, 'di ba? Yun, minsan nakakatakot din yun, nakakakababa ng self-esteem, ganyan, 'di ba? Alam ko na isa talaga yan sa dahilan kung bakit din hindi nyo pa maumpisahan yung calorie deficit journey nyo dahil natatakot kayo sa sasabihin ng ibang tao. Number three, natatakot ka na baka mahal yung diet na to. Actually, wala ka naman dapat gastusin. Oo, syempre kailangan mo ng food scale, yun. Yung equipment lang na yun, kailangan mo ng panimbang, 'di ba? Pero sa food, yung sa pang-araw-araw, wala. Wala naman talaga. Konting adjustment lang naman sa food mo. Kumbaga, yung is make sure mo lang na hangga't maaari merong veggies, 'di ba? Or merong prutas, ganyan sa meal mo para at least din naman sa yun. Kasi kumbaga nagka-calorie deficit na eh. Nagka-calorie deficit na tayo eh. Calorie deficit, 'di ba? Yung nagbabawas tayo ng energy na tinitake sa katawan natin. So ibig sabihin nun, deficit din yung nutrients na pwede natin makuha. Kaya nga, hangga't maaari dapat balance yung meal natin. Pero kung sa mahal, sa totoo hindi. Kasi binabawasan din naman natin yung mga binibili na natin yan eh. Kumbaga, nakakatipid nga rin tayo yan eh. Syempre, doon pa nga lang sa rice, 'di ba? Kumbaga, kung dati nakakatatlo, apat na rice ka, ngayon isang rice na lang or isang cup ng rice na lang, 'di ba? Hindi ba makakatipid din tayo noon? Hindi naman talaga tayo gagastos ng malakihan dito. Kaya, kailangan lang talaga natin pag-aralan. Number four, walang time para dito sa diet na to. Kung nagwo-work ka, pwede kang mag-fasting, ganyan. O tapos maglaan ka ng time para dun sa meal mo. Yung iba nag-OMAD, ganyan, yung 1 meal a day, 'di ba? Pero mas maganda pa rin kung ita-times mo siya sa 3. Pero dapat pasok pa rin doon sa calorie intake mo. Ganon. Lagi naman mabibigyan ng oras kapag gusto. Number five, palaging ipinagpapabukas. Hanggang kailan ba ang bukas, 'di ba? Yung pwede mo naman nang gawin ngayon. Huwag mo nang ipagpabukas pa kung kaya naman na, 'di ba? Kapag ka kasi pinagpabukas natin, baka bukas, bukas uli, 'di ba? Walang katapusang bukas, 'di mo na masisimulan. Number six, akala mo forever ka na magkakaldep. Walang forever. Charot. Kapag nagkaldev ka, magkakaldev ka lang hanggang makuha mo yung weight goal mo. So, kapag ka nakuha mo na yung weight goal mo, nandun ka na sa calorie maintenance. Kumbaga, babalik ka na dun sa talagang normal na, ay hindi naman yung normal na talaga mukbang ha, kung dati ganun. Kasi naman while nagkakaldev ka, mag-a-adjust naman yung katawan mo eh. Kumbaga, lagi ka na rin yan mabubusog. Kumbaga, kahit konti na lang yung tinitik mo na meal dun sa pangkaraniwan mo dati, kung dati maramihan talaga, masasanay na yung katawan mo, nakapag-adjust ka na. So, hindi mo na mararamdaman na gutom ka. Kaya hindi ka naman forever din na magkakaldep dahil hindi kakayanin ng katawan mo yun. Ay, forever ka nang, pag forever ka nagkaldep, ay nako, forever bababa yung timbang mo hanggang sa, ay nako po. Walang forever, kaya huwag kang kabahan. Number 7, pumapasok din to sa number 6 din eh. Nagda-doubt ka na kaya mo. Nagda-doubt ka sa sarili mo. Paano maniniwala yung iba kung ikaw hindi ka Charot. Wait lang. Paano maniniwala yung iba kung ikaw, nagda-doubt ka sa sarili mo, hindi mo pinaniniwala yung sarili mo? Sabi nga nila, walang ibang makakaintindi or uunawa sa'yo kung di ikaw lang. Tsaka magtitiwala sa'yo kung di ikaw lang din. Bago yung iba, ikaw muna. Kasi kahit pagkatiwalaan ka ng iba, kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo talaga mauumpisahan, hindi mo talaga gagawin. Okay? Kaya mahalin mo yung sarili mo, eh. Kaya mo yan. Inet. Ito guys, advice lang. No? Kung gusto mo to, kung gusto mo na talaga na baguhin yung lifestyle mo, ganyan. Syempre, hindi lang naman to about sa para pumayat eh. Diba? Para to sa lifestyle mo, kung saan ka mas magiging healthy.
isipin mo kung ano ba yung mga mahalagang bagay. Ako, yun lang din yung ginawa ko. Inisip ko kung ano ba talaga yung mahalaga. Sabi ko nga dati, 'di ba, nahihirapan na ako. Nasa punto na ako ng buhay ko na yung nahihirapan na akong huminga, yung paglalakad ko lagi akong pagod. Parang hindi na ako productive, yung parang pakiramdam ko is pati ako nawawala ko na yung sarili ko, 'di ba? Pero kung masaya ka the way you are, kung ano ka, halimbawa kung payat ka man, kung medyo may laman ka man, okay lang 'yun. Kung masaya ka, kung healthy ka, okay lang 'yun. Mag-stay ka as you are. Kasi naman importante naman yung mamahalin mo yung sarili mo kung ano ka, 'di ba? 'Yun, wala wala kang dapat intindihin sa sasabihin ng ibang tao. At the end of the day, ikaw pa rin 'yan, sa sarili mo pa rin 'yan. Wala silang pake. Yun, wala silang pakialam, 'di ba? Oo, at first, siyempre lagi yung may masasabi kung ano nakikita sa'yo. Kaya nga, dapat talaga malaman ng mga tao yung rule na 'pag 10 seconds hindi mo kayang baguhin, 'wag mo nang sabihin. Kasi hindi naman lahat kayang i-take yung comment mo, 'di ba? So, yun lang, mas maging mabuti lang tayo. Kung halimbawa gusto mong gawin 'tong journey na 'to, pero may nagho-hold back pa rin sa'yo, sige, isipin mo kung ano ba yun. Tapos i-try mo na solusyonan, ganyan, hanggang sa makaya mo na. Tapos kung sakali naman na hindi pa talaga puwede ngayon, kung meron ka pang, katulad ng mga bata-bata, hindi pa po recommended sa kanila yung calorie deficit ha, hangga't maaari sana yung adult na ganyan, mga 18 above, ganyan. Kasi siyempre sabi ko nga, nagle-less din tayo ng nutrients din dito, eh. Siyempre kapagka less yung calorie intake natin, meron pa rin tayong kahit papaano na nasa-sacrifice, 'di ba? So, ayun, hintayin mo lang yung time na ready na yung katawan mo, tsaka mo umpisahan yung journey mo. Wala namang huli. Walang late dito. Yun. So, yun lang. Sana may na-share ako and see you sa next video. Bye!